Hello mga brad, welcome to another daily journal, no? And today is Mabon. Kaya naka-helmet na ako naglalakad kasi wala akong payong. Pero sa video na to mga brother, i-review natin to si Dajo or yung aking Journal 125, no? Kasi pangatlong buwan na nito sa akin. And isa lang ang gagaranti ko sa inyo. So dito sa vlog na to, sasabihin ko sa inyo kung maganda nga ba talaga o pangit ang Giorno. Tara mga brad, let's go. So 3 months old na sa akin to si Dajo mga brad, ano? And currently meron tayong 2,208 kilometer mileage. Nakapag-change oil na tayo 2 beses. And ang ating next change oil ay 3,500 kilometers. And nadala ko na rin to sa malayo, malapit, daily, yan. So tingin ko itong review natin ay talaga namang comes with experience. Hindi lang basta napanood ko sa iba tapos sinasabi ko sa inyo, Grabing init. So tingin ko naman mga brad, yung review natin dito is may palag na, may bitaw na. No? Sasabihin ko sa inyo lahat ng hindi magandang napansin ko sa Giorno. Unahin na natin, pinakauna ko napansin is yung seat height. Medyo mataas siya, no? Pag titignan mo yung Giorno, hindi mo akalain na ganun kataas yung seat height niya kasi tiptoe ako dito sa mga brad. Ano ba yan? Nabubuyoy pa no? Tiptoe ako dito. Hindi naman super tiptoe, nakagaya na nakaupo sa sport bike, Pero kumbaga hindi nakalapat yung paa mo dito sa Giorno, which is unusual, kasi malapad yung upuan. And yung upuan na rin na isa rin na medyo off para sa akin kasi masyado siyang malapad tsaka makapal. Kasi ganun din naman yung pormahan ng mga classic, 'di ba? Kaso mas maganda sana if binawasan nila ng konti, yung saktuhang bawas lang. Kumbaga bawasan nila ng mga 30% yung kapal ng upuan, para mas friendly siya. Kasi ang dami kong kakilala na hindi nabiyayaan ng height, na nahihirapan sila sa Giorno. Kaya ginagawa nila, gagastos pa sila ng flat seat, 'di ba? So isa 'yun sa talaga namang nirereklamo, sa Giorno, mataas yung seat height because of the seat. Kaya nga seat height, 'di ba? So gagastos pa sila ng mga 3 to 7,000 para makakuha ng magandang upuan na sakto para sa height nila, hindi sila tiptoe ganyan. Ito kasi yung L300 sinaraduhan Alam nyo mga brad, ako rin naman sumisingit ako pero sinisigurado ko na hindi ako nakakaabala sa ibang tao, Pwede naman yun Sa totoo lang, pwede naman yun. Kung praktikalan lang Kasi sobrang dami ng sasakyan tsaka motor dito sa Metro Manila. Di mo na maiwasan yung ganyan pag sinunod natin ng strictly yung batas trapiko, baka yung travel natin 3 days 2 nights na. Buti na lang itong lane na to ngayon, shared lane na to. Ayan mga ganyan symbol Ibig sabihin pwede sa 2 wheels. So isa pa na napansin ko na inireklamo ko din, yung suspension. Yan ang major na reklamo ko. Kasi siguro nag-focus sila dito na pang street lang siya talaga. Kaso nga lang gaya nun dito sa atin sa Pilipinas, kahit yung street natin parang kala mo off-road dahil nga hindi pantay ang daan. Di ba? Totoo naman realistic. Tsaka so ano nangyayari, yung suspension ngayon, nararamdaman mo ang tigas dahil nga sa mga lubak-lubak dito sa atin. Kaya ang nangyayari mga brad, another gastos na naman sa mga tao na madalas na nalulubak, papalit sila ng suspension. Ayan, mga Öhlins, YSS,
Yung gusto mo ng maganda na mas budget friendly kaysa sa Olins, bili kayong Pro Fender. Yan, pinag-iipunan ko rin yan kasi wala pa akong hindi naman sa wala tayong pera, no? Marami lang tayong kailangan i-budget. So pass muna tayo sa upgrade ng suspension. Kasi majority naman ng dinadaanan ko, mga brad, ay naman, smooth naman. Mga mangilang-ilang lubak pero hindi siya malala, no? Syempre, marami sa atin gusto natin yung talagang comfortable kahit saan tayo magpunta, and we have the means to buy mga suspension. Kaya gumagastos talaga ang karamihan sa atin para makapag-upgrade ng magandang suspension, which is a good thing, kasi yung NMAX ni Airpods, ginagamit ko rin yun, 'di ba? Nakikita nyo sa mga ibang vlogs ko. Ang ganda ng suspension nun. Talaga naman, pang feeling ko nga touring scooter. Sarap sa long ride. Medyo olats tayo sa suspension nitong Giorno, yung stock. Lalo na yung harap. Nako, nung binahe ko to Pangasinan, sipin mo, Bulacan pa lang, pagod na ako. Pero pag lampas ko ng Bulacan, mga brad, ay talaga naman, ang sarap. Ang sarap dalhin ng Giorno. Pag smooth yung daan, ma-enjoy mo siya lalo na pag 60 to 80 na yung takbo mo, ay talaga, ang sarap, komportable ka talaga. Huwag ka lang malulubak kasi talagang matigas. Mararamdaman mo, tumutunog yung gumaganyan, tumutunog yung yung mga batawag dito, levers. Maririnig mo talaga siya tumutunog dahil sa lubak. Okay, sunod. Yung iba nirereklamo nila to, pero ako hindi naman, kasi nasubukan ko na yung biglang preno yung brakes. Hindi siya ABS, for its price. Lo. Ayaw mo na nga yan. For its price na SRP niya 104,000. Pero ako pagkabili ko kasi 114,000 dahil nga ubusan ng stock. So yung price niya sa 125cc medyo premium na yun, kasi yung counterpart niya, yung Fazio, nasa 94,000 ata yun kung di ako nagkakamali. So parang nakukulangan ako sa premium features niya, although yes, keyless siya. Pero ito, kapareho to ng ng click yung dash niya, pareho ng click. So para sa akin, for its price, sana kumbaga ginawa nilang unique yung para sa Giorno, kasi kumbaga nagbayad ka na rin ng mahal, and also retro classic tong motor na to. Sana yung panel niya bumagay din doon sa pagka retro classic niya, di ba? Wala. Ito rin yung sa Click 125. Parehong-pareho. Pati yung program niya parehong-pareho. Ang nakikita ko lang na premium feature niya is yung itsura tsaka yung keyless. Liban doon, yung maluwag na compartment. Ang luwag ng compartment nito, mga brad, kasya ang isang full face na Rook. Yung Rook na nandito is size large. Tapos nailalagay ko pa yung mga raincoat, dalawang raincoat, may konting tools, tsaka yung panghangin. So maluwag talaga. Maluwag yung compartment niya. So kumbaga, binayaran mo talaga mainly is yung itsura niya, At the same time, Honda, yung performance, yung reliability. Ay masasabi ko naman, yung pagka 4 valves niya, mararamdaman mo talaga ramdam na ramdam mo. Ako ramdam na ramdam ko yan. Ewan ko na lang sa iba, And wala pa akong ginalaw dito sa makina niya, sa radiator, hindi ko pa rin pinalitan. So all stock to. Ang accessories lang na meron dito mga garnish cover, side mirror, yung MDL na nakatago, yun lang. Wala na. Gusto ko pa rin i-maintain kahit pa paano yung pagka-classic niya Sa akin, importante yun, mga brads. Sa traffic, ang sarap niyang isingit kasi yung handlebar niya, very short. Huwag sexy handlebar. Kaya kahit na yung mga git-gita na traffic,
komportable pa rin tayong mag lane filter. Kaya nung matagal ko tong ginamit na diretso araw-araw, tapos ginamit ko ulit si Koy, nanibago ko mga brad eh. Kasi si Koy, yung MT-09 ko, ang haba ng handlebar nun para relax ka sa long ride. So again, yung brakes para sa akin all good siya. Hindi nga lang siya ABS, combi brakes siya, combination brakes. Hindi ko alam masyado kung ano yung ibig sabihin ng combi brakes. Pero from the word itself, siguro pag preno mo yung isa, preno rin yung kabila. Siguro ganun, hindi ko sure ha. Assumption ko lang yun kasi alam mo naman tayo, hindi tayo nagbabasa ng manual. Saka meron din siyang parang handbrake. Eto, to. So kailangan ko ata siyang linisin kasi hindi na siya kumakagat. Hindi siya kumakagat pag naka-standstill ako. Yung gulong na stock, all goods din naman para sa akin. Na-ride ko na to ng malayo, ng umuulan. Kung napanood nyo na yung break-in ride natin kay Dadyo sa Pangasinan, umuulan yun. Ayun, best pa. Pero hindi ako nakaramdam ng dulas o kahit ano pa man dyan. Even the brakes are all good mga brother. So satisfied ako dito sa Giorno natin. So kung nagbabala ka na bumili na ng Giorno, and nakakita ka na stock, sana makakita ka brad, kasi pahirapan pa rin hanggang ngayon eh. Parang mag-iisang taon na ata siya pero pahirapan pa rin ng stock kasi very in demand yung Giorno. Bossing! Ay, siya pa pala, medyo maliit yung gulong niya. Siguro dahil classic. Sir, thank you. Siguro dahil classic siya. Mas gusto ko sana mas malaki ng konti. Siguro mga dagdagan nila ng 1 inch or 0.5 inch, no? Mas okay siguro pag ganun. Pero overall, satisfied naman ako sa kanya. Wala akong plano na na ibenta siya or what not. Meron naman mga nakikita nagbebenta, no? Siguro dahil mas mataas yung expectation nila sa mataas yung expectation nila sa scooter. Ako kasi mga brother, alam ko yung purpose ko ba't ko siya binili. Pang araw-araw talaga. Hindi siya yung main bike or So, sana nakatulong tong vlog na to sa'yo, no? If gusto mong bumili. So, yan yung mga napansin ko sa 3 buwan na pagkakagamit ko sa kanya. Yan yung mga napansin ko na hindi maganda. Kung meron ba, siguro para sa susunod na daily journal vlog natin yung mga brother. Pero, ayan. Ayan, si Dadyo. Sana nakatulong to sa'yo, no, Brad? Kung nakatulong tong vlog na to sa'yo, brother, comment down ka naman dyan para naman na makita natin and na-appreciate ko yung mga nagko-comment dyan sa mga posts natin, sa mga vlogs natin. Nakakatuwa, nakakagana mag-vlog. So muli mga brother, papaalam na ako sa inyo, no? Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go! So mga brother, ako'y pauwi na galing trabaho at hanap buhay, no? And actually, naalala ko lang to kanina, no? Pero gusto ko na rin idagdag sa isa sa ayaw ko sa Giorno is masyadong mataas yung headlight at masyadong mahina. Yan, tingnan nyo, hindi siya nakikita, di ba? Hindi siya nakikita kasi actually parang wala talaga. Wala talaga siya, di ba? So ito siya pag may MDL or mini driving light. Di ba? So wala, meron. Wala difference, di ba? Syempre MDL yan eh. Sa mga interesado, kasi nakita ko dun sa isang post ko, ang dami nagtatanong ko ano yung MDL ko. Yung MDL ko mga brad ay Zenlo X1 Pro. X1 Pro ba? X1 Plus. Hindi ko alam, basta yun. Basta yun na yun. Mukha lang yan na sobrang lakas mga brad kasi nakatutok yan sa baba, hindi siya nakataas. Ulit, yan yung stock, yan yung MDL. Yan yung low, yan yung high. So talaga siya eh.
Kailangan mo talaga siyang lagyan lalo na kapag yung babiyahe ka sa gabi. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, hindi naman talaga lahat ng street dito may ilaw. Kagaya yan, yung dyan sa part na yan, yung roundabout na yan, hindi siya talaga malakas yung ilaw. So, kailangan mo ng added protection. Yan yung ilaw mo.